And jaran! Luto na ang napakasarap na utan ni Tita Wena. Look at that. At kung paano nga ba lutuin yan, halika na, samahan nyo si Tita Wena na mag-prepare niyan. At lutuin na natin yan. Utan na napakasarap. Charan! Look at that. Sarap ng utan ni Tita Wena. Let's eat! Ang ating masarap na utan. Wow! Delicious utan. So, ayan mga best. Let's cook! Join me for cooking ng ating masarap na utan sa procedure and ingredients niyan. Let's cook! Halika mga best, samahan niyo ako at tayo ay magluluto ng utan. At ang ating ng ihasawag sa utan ay ang ating pritong isda. Yes. Ay ditong first batch. Diyan. Ayan. At ilagay na natin ang second batch. Ang masarap na utan. Utan is life. Tita Wena always love utan. Kayo din ba ay mahilig sa utan? At ang gagawin nga nating utan ay talong, patola, sigarilyas, kalabasa, sigarilyas pa rin. At meron tayong pako. Ayan. Ang pako. Huwag nating kalimutang ilagay ang green chili para mas masarap ang ating nyam-nyaman. Halika at baltan na natin yung ating patola. Advantage guys, no, pag mayroon kang peeler, napapabilis ang trabaho. I love peeler. Ayan, mabilis siyang gamitin. Tanggalin lang natin yung kanyang ulo, pero may mga ulo na hindi dapat tanggalin guys, ha. Alam nyo rin, alam nyo na yun. Ayan, at ang atin namang talong. Pangit ng daliri ko sa camera guys, no? Yes, daliri yan ng masipag. Ganda ng talong natin guys, oh. Ayan. At yung atin ng talong ay hiwain lang natin ng ganyan. Alam nyo guys, sanay na sanay ako maghiwa or mag-slice without chopping board. But don't do this guys, ha. Kung hindi kayo sanay, baka ma-chop yung inyong mga hands. Sabi nung nag-comment sa vlog ko, oh, ate, ang galing mo magsalita, ba't ang pangit ng kamay mo? Ha? Anong connection nun?
Sabi ko, breadwinner kasi ako. Busy. Ayan, kami yan ang masipag. Yes. At ano naman connected ng aking pagsasalita sa aking mga pangit na hands. Oh my gulay. Ayan. Hindi pa tapos, guys. Ayan. Hiwain lang natin yung ating sigarilyas na masarap. Alam nyo guys, bakit bigla akong naisipang magluto ng utan ngayon? Kasi yung aking mga gulay ay magtatagal sa refrigerator. And later on, hindi na sila fresh. Sayang naman. Pili ay ilagay na natin dyan. Natin ang ating kalabasa. And then, hiwain na natin sila. Ang galing kong maghiwa without chopping board, no? O, di ba? Kaya, pangit yung mga hands ko kasi very useful yan. Look at that. Di ba? Yan. So, yung ating pako ay hindi na natin dyan isasama. I-separate natin to guys. Ayan. Luto na ang ating pangsagol or pangsahog sa ating utan na fried fish. Ayan. Mga best, at sa ating pagluluto ng utan ay ito ang method ko. Dito ako magigisa sa pinagprituhan ng isda para mas malasa. So, inilagay na nga natin ang ating luya. Ayan, hiniwa ko lang yan ng maliliit para mas extract ang lasa. Pwede na rin natin isunod ang bawang at sibuyas. Now, ay ilalagay ko na ang aking mga gulay na pinaghalo-halo. Bango. Wow. Ayan. Tayo ay may kanya-kanya pamamaraan ng pagluluto ng utan. Dito ay ilalagay ko na ang durog na paminta. Lalagyan ko na rin yan ng partner ko sa kusina na ginisa mix. Lalagyan ko nga rin pala yan ng ating fish cubes. And now, ilalagay ko na sa ibabaw ang ating fern or pako. Maglalagay nga pala ako ng konting sugar just to balance the taste. And this time ay maglalagay na tayo ng sabaw. Ayan. So, medyo generous yung nilagay natin na sabaw dahil sa utan ay masarap ang sabaw. Yes. Ayan. Now ay ilubog na natin. Huwag na nating haluin kasi yung pako ay hindi dapat mapunta sa ilalim. Ayan. Hintayin natin kumulo ng isang kulo. At pag kumulo na, saka natin ilalagay yung fried fish sa ibabaw. At para nga makonsip natin ang heat, tatakpan natin yan. Para mas mabilis na kumulo.
At hintayin natin hanggang kumulo yan. Best, dahil kumukulo na nga ang ating utan, ay ilagay na natin yung ating mga isda. Ayan. Huwag nating masyadong i-overcook ang ating vegetables para yung minerals niya may contribute natin completely sa ating body circulations. Kasi pag masyado ng overcook ang ating gulay, nawawala yung kanilang minerals. Nag-evaporate. Ayan. Ayan, ang napakasarap nating utan. So, ganyan-ganyan lang natin, lubog-lubog. Yaran. Wow. Ayan, so now ay titikman na natin yan. But for sure, okay na to. Perfectly. Sobrang sarap. Wow na wow. Ayan. So, patayin na natin ang apoy at meron na tayong nabuo na utan. Ayan mga best. Sarap ng ating utan. Delicious. Wow. Ayan. So, patayin na natin ang apoy guys. Para hindi ma-overcook ang ating gulay. Ayan, so meron na naman tayong naluto na bagong putahe. Simply the best dito sa kusina ni Tita Buena. At ito si Tita Buena, always saying, don't forget to keep loving one another. Thanks for watching. And kung bago ka pa nga lang po sa aking channel, please don't forget to subscribe and write a little bit longer comment for my revenue. Please share the video, and if you share the video, I will do the same. Yes. Let's support one another so we can grow all together. I love you all, guys. God bless. Ayan na ang ating utan. Yummy, delicious utan. Let's eat. Yan, kuya.